Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa Middle East, marami ring impormasyon sa social media ang nagdudulot ng pangamba sa mga pamilya ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa rehiyon. Si Hannah Jane Sancho para sa balita. Habang nagpapalitan ng mga missile ang Iran, Israel at ang mga kaalyado nitong bansa, lumalala rin ang sigalot sa social media dahil sa pagkalat ng mga maling impormasyon. Kabilang dito ang mga content na nagdudulot ng matinding takot at pangamba sa mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Isa sa mga halimbawa ang video na ito na mismo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na nagbabala sa publiko kaugnay sa pagkalat ng mga nakalilito at nakakapangambang content online. Sa Dubai naman, may isang content creator na half Filipino at half Palestinian ang nagbahagi ng mensahe tungkol sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino doon. Kilalanin si Hadi Abu Zara, na mas kilala sa social media bilang Milkshake Pinoy. That's the thing. There's a lot of things talaga on social media right now where it's very overblown, but on the ground here, it's a very normal day. People are coming from their offices and, going to their houses, joining an interview right now. So, it's very relaxed. And yes, I mean, that something serious happened to the UAE. Of course, we are on alert. I'm not minimizing the situation. There are things falling from the sky, these interceptions from these attacks. But regardless, the UAE and the government, as well as the society itself, is doing everything they can to get that under control. And that's the thing. Not a lot of people here are seeing it is a high alert status. Like we are cautious about things, but at the same time, because of the safety that the government has been giving, we really don't feel the need to be anxious or nervous about things. So, yeah. Ayon kay Hadi, hindi dapat agad paniwalaan ng lahat ng nakikita o napapanood sa social media. Aniya, marami sa mga impormasyon online ang pinalalabas na mas grabe kaysa sa aktual na sitwasyon sa ground. Isaan niyang patunay na nanatiling maayos at ligtas ang sitwasyon sa UAE ay ang pagkakataong makita ang pinuno ng bansa na malayong nakikiharap sa mga mamamayan sa isang pampublikong lugar. My message to the Filipino people in the Philippines, especially if they're not in the UAE, is, take this as an example. Our president was walking around Dubai Mall on the 2nd of March. This was, I think, it was the second or the third day of the bombings that were happening, right? And that sends a clear message to everyone, not only to the Filipino people, that if our president is able to have coffee and have a normal day at one of the most densely populated places in the UAE, that is saying something, right? That is a show of confidence that everything is under control, right? You would see him smiling to people, having his coffee, because that's the way he is here. Matatada ang una na nanawagan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikitang impormasyon online. Babala ng ahensya, huwag samantalahin ang sitwasyon sa Middle East para lamang makalikha ng content na nagdudulot ng kalituhan, takot at pangamba sa mga Pilipino. Samantala nagpayag naman ng pagtitiyak si Hadi na nasa mabuting kalagayan ang mga Pilipino sa Dubai at patuloy na tinidiyak ng pamahalaan ng UAE ang kaligtasan ng lahat. Ipinahayag din niya ang kanyang tiwala sa malakas na defense system ng bansa sa harap ng mga banta at kinilala ang katatagan at tapang ng mga Pilipinong handa sa pagharap sa anumang hamon. Scared. So my message to the Filipino people, yung mensahe ko sa mga Pilipino sa Pilipinas is, huwag kayong mag-alala because the people from Dubai are not nervous. We are cautious but we are not anxious. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.